Nung high school ako yung tipo ng bata na laging may crush, na para bang may mali sa mundo pag wala akong hinahangaan tao. Pero, nung natapos yung una kong relasyon, natigil-tigilan na rin yung pagiging marupok ko. Kasi matagal-tagal din bago ako naka-recover dun. Sa 4 na taon, na-focus lang ako sa career at mga hobbies. Kung magka-crush man ako, hanggang sa character na lang sa anime. Specifically itong dalawa, kasi INTP sila. Importanteng detalye to para mamaya. Kaso, matapos yung mahabang 4 na taon na yon, wala na. Naloko na. Isang araw, niyaya ako ng kaibigan ko sumama sa mixer. Itong mixer culture, di naman ata uso sa Pilipinas. Sa anime ko lang ito nakikita eh. Pero itong event na to, inorganize daw ng anime Discord server nila. Kaya siguro tinawag na lang nilang mixer. Di ako kasama sa server na to. Di ako marunong mag-Discord kasi di ko naman naabutan to nung kabataan ako. Hanggang messenger lang yung lolo nyo. Anyway, kulang daw sila ng isa pang lalaki. Tara Maru, sumama ka na. Malay mo, may mau-mau dito. Ayoko. Libre na namin pagkain. Sige. Mahirap tumanggi sa grasya kaya sumama ako. Ginanap nila yung mixer sa isang local na Japanese restaurant dun sa may Quezon City. Inaasahan ko, ihahain nila ramen, katsudon, yung mga ganun. Kaso syempre pulutan lang. Lahat din kasi kami dito matatanda na, kaya lahat may tigi isang beer. Tapos andi yung gyoza at sa akarage. Kaso di ako umiinom, kaya nag-split lang ako. Okay guys and girls, bali ikot tayo para lahat tayo magkakilala. Huwag nyo kalimutan dalhin yung basa nyo ha. Freelance video editor ako, bihira lang ako lumabas ng bahay. Kaya ang goal ko dito, bukod sa kumain ng alni karage, ay mag-socialize na din. Wala na akong interes sa paipagrelasyon ng oras na to. Sapat na sa akin si Mau Mau. Kaya may pag-usap lang talaga bala o gawin. Tamang practice na rin sa social skills. Bali yung mga babae nakaupo lang sa isang side. Tapos kaming mga lalaki yung uusog kada 10 minutes. Kahit di ako nandito para maganap ng jowa, kinaabahan pa rin ako. Buti na lang yung una ko naging partner madaldal. Madami ako nakausap na iba-ibang tao dito. Merong mga mahihiyain na sinusubukan pa rin mag-start ng conversation. Meron namang iba na sobrang mahihiyain na pa isa-isa lang isagot. Parang job interview tuloy yung dating namin. Nung malapit na matapos yung cycle, nasa third to the last na ako. Narinig ko lakas mag-uusap ng katabi ko. Kita mong type na type ni ate si kuya. Tapos nung umusog na kami, biglang nagbago yung asta ni ate nung ako na yung kaharap. Ayaw maipag-usap. Hello. Ako nga pala si Maru. May isang minuto ng katahimikan sa amin. Bigla niya na lang sinabi, "Uy, pwede ba kayo magpalit ng pwesto? May pag-uusapan pa kasi kami ni Napatahimik kami lahat dun sa dulo. Pero sa huli, sumunod din kami. Tapos nagpalit kami ni kuya. Tinuloy lang nila yung pag-uusap na para bang walang kababalaghang nangyari. Nung magkaharap na kami ni ate sa dulo, nag-sorry na lang ako. Inayaan ko makuha ni ating gahaman si kuya. Gwapo-gwapo pa naman. Tapos bigla na lang siya nag-type sa phone niya. Tapos pinaita sa akin yung nakasulat sa notes. Di ka pa subscribe? Subscribe ka na. Di joke. Alam mo naman na gawin ko sa kanya. Hindi ko naman type. Akala ko kulong yung medyo na-offend. Siya din pala. Tapos bigla na lang silang tumayo. Tapos lumipat sa solo na table. Lahat kami napatahimik. May isang rotation pa kasi dapat bago maging free for all yung event. Dahil doon, may mga nagkanya-kanya na din sa current na rotation. Nabuwag na bigla yung pila. After nito, uwi na dapat talaga ako. Kaso dahil sa nangyari, napagod tuloy uwi ko. Inubos ko na lang yung drinks. Sabay excuse kay ate. Kunyari magsi-CR lang pero lalabas na pala. Kaso, paglabas ko umuulan. Sakto wala akong paing nung araw na yun. Malas naman. Mga ilang minuto siguro lumipas, umiingay na sila dun sa loob. Kasi nahanap na nila yung mga ka-vibe nila. Tapos bigla na lang din lumabas si ate dulo sa loob. Dito ka sa labas nag-CR? May malinis na banyo dun sa loob ah. Hindi. Tapos na ako mag-CR. Uwi na lang talaga ako. Wala ka natipuan dun sa loob? Ano kasi, nandito lang ako bilang plus 1 ni Sabi niya kasi kulang daw kayo sa server nyo. Oo. Kaya pala ikaw lang gumagamit ng totoong pangalan kanina. Ikaw, wala ka natipuan doon? Wala. Di rin ako ganun ka-interesado sa ganyan. Gusto ko lang matry sumali. Natapos na rin yung usapan namin, tapos nag-cellphone na siya. Binunot ko na rin yung sa akin para tingnan yung oras. Tapos bigla niya na lang sinabi, Uy, si mama mo yan, di ba? Pinapanood mo rin? Kagabi lang. Naka 10 episodes agad ako. Ang ganda kasi. Di ba? Crush na crush ko tong si Mau Mau eh. Mahilig ka sa mukhang bata? Baliw, hindi. Kasi INTP siya. Type ko yung matatalino na INTP, parang si Freelance sa si Mau Mau. Ako din, INTP. Sabay pinaita niya sa photos niya yung MBTI test results niya. Medyo kinabahan ako. Hindi ko alam ano ba pinapahiwatig niya dito. Kaya di ko na lang inisip. Tapos tinuloy ko na lang yung conversation na para bang normal. Ako naman ISTJ. Nagtuloy-tuloy na yung usapan namin nun. Humingi ako na anime recommendation para may pag-usapan naman kami. Tapos binigay niya Dr. Stone. Nung humingi naman siya, binigay ko sa kanya manga naman. Smoking Behind the Supermarket with You. Maya-maya, dumating na yung grab niya. Nag-aantay lang pala siya ng binook niyang grab. Pero bago kami maghiwalay, nagpalit kami ng messenger para doon na lang kami mag-usap. Binigay niya sa akin dummy account na pangalan Show. Doon na natapos yung mixer para sa akin. Bali bukod sa tiyan na puno ng fried chicken, umuya o galing mixer na may bagong kaibigan. Maruya. Napadalas yung usapan namin. Nalaman ko rin yung pangalan niya. Naitatago ko na lang sa pangalan na Mai.
Nalaman ko din na nursing student siya, kaya lagi siyang busy sa umaga. Sa gabi lang kami nakapag-usap. Every other night lang ako nagpaparamdam. Ayoko naman kasi abalayan yung busy na estudyante. Nag-uusap kami sa likod ng supermarket. Sa Messenger. Sa loob ng 2 oras, kahit anong pinag-uusapan namin. Minsan naman manonood kami ng Dr. Stone. O kaya magbabasa sabay ng Smoking Behind the Supermarket. Ito naging bonding namin dalawa. Tapos nang in-announce yung anime ng Smoking Behind the Supermarket, sabi namin papanoorin din namin yun ng sabay pag lumabas. Nang tumagal, parang naging routine na sa akin yung kumakatok sa Messenger niya paggabi. Tapos magpapalipas ng ilang oras bago matulog. Mga 3 buwan siguro tumagal na ganito yung setup. Sa panahon na yun, feeling ko nagkagusto ako sa kanya. Dahil din siguro first time ko lang makausap ng totoo nga yung TP. Ewan? Sakto din ng oras na yun babalik na siya sa probinsya. Kaya sabi ko sige, amin tayo. Wala naman sigurong mawawala kung sakali. Isang linggo bago siya uuwi, sinabi ko sa kanya may sasabihin akong importante. Pero every time na gagawin ko na, offline siya nung gabi na yun. Kasusulpot na lang siya sa susunod. Kasi naging super busy daw siya sa school. Paulit-ulit lang yung cycle na yun gabi-gabi. Hanggang umabot kami sa huling araw niya sa Manila. At doon ko naisipan niya yain siya lumabas. Parang despedida ganun. Sabi ko sige, dito ko na lang sasabihin sa dulo ng lakad. Wala aming ganong activities. Nag-bookstore lang kami para tumingin ng manga, tas tumambay sa donut shop ng ilang oras habang pinapanood Dr. Stone. Hindi naman to date para bonggahan. Sa ganito lang din prefer namin kaya tama lang. Nang buong oras na to wala sa amin ni isang nagbanggit, yung elephant dun sa room. Yung bala kong pag-amin na ilang beses na naudnot. Nang natapos kami gabi na, tas sinatid ko siya sa may loading and unloading station sa gilid ng mall. Nang oras na to, lakas ng tibok ng puso ko. Ang tagal na rin kasi since huli ko tong ginawa, kaya parang nagbalik ako sa pagkabata. Umupo kami sa waiting shed habang nagbo-book siya. Tapos sinanda ko na yung script kong minemorize kagabi. Nung nabook niya na, May 10 minutes pa bago dumating yung Grab. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. diretsahan niya sinabi. Sobrang seryoso nga nung tono. Parang utos tuloy yung dating, hindi suggestion. Ano kasi, ilang buwan pa lang tayo nag-uusap, di ba? Oo, bakit? Sige, diretsuhin ko na nga. Baka dumating na yung Grab. Pwede ba italigawan, Mai? Napatahimik siya. Pero hindi gulat. Naramdaman ko na sasabihin mo yan eh. Nung narinig ko yun, tinanggap ko na. Umiiwas siya buong linggo para di ko to magawa. So, rejection to, no? Hindi. Ano kasi, gusto din kita. Ha? Eh di bakit ano? Gusto din kita, pero feeling ko di ko pa kaya makipagrelasyon. Nag-aaral pa ako tapos uuwi na sa probinsya. Kung maging tayo man, baka di ko mabigay yung atensyon na kailangan mo. Kaya ka ba umiiwas sa akin buong linggo? Iniisip ko muna kung ano ba gusto kong gawin kung sakaling umamin ka. Tapos, eto na nga. Di ko na alam gagawin ko nun. Nag-short circuit utak ko. Di ko ina-expect yung ganong klaseng sagot. Yes or no lang kasi nasa isip ko eh. Kaya tumayo na lang ako sabay-sabi. Sige, gabi na din. Kailangan ko na siguro umuwi. Ingat ka pa uwi. Uy, magkaibigan pa din tayo, di ba? Oo naman. Tas iniwan ko na siya. Medyo mapaluwa-luwa pa nga ako nun sa labas. Sabi niya magkaibigan pa din kami. Pero duda ako makapag-usap pa rin kami ng normal pagkatapos nun. Handa na akong umuwi. Kaso bigla na lang. Naramdaman ko yung espiritu niya. Ay, anong ginagawa mo, Maru? Susuko ka na lang ng ganun-ganon? Kasi kakapanood pa lang namin ng Dr. Stone. Sabi niya nga, unahin niya raw pag-aaral eh. Baliw. Ano ba tinuro sa inyong dalawa? Ba't kayo nagko-conclude agad na hindi siya gagana? Eh hindi niyo pa nga nasusubukan. Para makakuha ng scientific breakthrough, kailangan muna ng experiment. Senku. Isa pa, hindi mo pa nalalabas yung alas mo dyan. Baka nakakalimutan mo, Maru. Kaya matapos ko magdelusyon sa utak mag-isa, bumalik ako. May! Ilang minuto pa yung Grab! 2 minutes. Sige, bibilisan ko na lang. Hindi kita pipilitin magpaligaw sa akin. Pero may kailangan muna akong sabihin pa. Binunot ko yung cellphone tapos pinaita ko sa kanya yung laman ng notes ko. Listahan ng mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Ito yung mga nagustuhan ko sa'yo, May. Nilista ko to lahat para maagawa ng hypothesis. Na kung itong data na kolekta ko ay may gustong sabihin, iyon ay isang bagay lang. Nagusto kita, May! Ano sinasabi mo? Sa ibang salita, upang mapatunayan kung totoo ba tong hypothesis ko o hindi, hinihikayat kita sumali sa experiment ko, May. Nung oras na yun, nag-click na sa kanya. Favorite niya kasing anime itong Dr. Stone. At kakapanood pa lang namin, kaya nakuha niya agad yung assignment. Kala mo ikaw lang may nakolekt ng data? May listahan din ako ng mga nagustuhan ko sa'yo. Asan? Naiyak ko sabihin. Basta summarize ko na lang. Cute ka. Shit! Kinilig ako! So, payag ka na sa experiment? Paano kung mapabayaan ko yung responsibilidad ko bilang research partner? Paano kung sumabog tong experiment diretso sa mukha natin? E di magsusulat tayo ng conclusion. Di tayo magkakaroon ng scientific breakthrough nang walang sinisimulan. May. Gusto ko yung proposal mo. Sige, ako magiging salni sa Zeno. Ha? Sino yun? Oy! Sasay pa kayo o hindi? Umuwi si May sa probinsya at di kami nagligawan o di rin naman kami naging magjowa pero naging research partners kami. Maruya.
Mga ilan linggo since umuwi si Mai, ipapalabas na yung Chainsaw Man, Resi Arc sa sine. Niyaya ko siya pabiro, kasi paano ba naman kami makakapanood na magkalayo, di ba? Pero sinagot niya, Pag natapos tong exam week, sige, manood tayo. seryoso? Paano yun? Diyaya ka, tapos ganyan sugot mo. Kayantis ka, di ba? Gamitin mo utak mo. At doon ko naisip na maghanap ng sine sa lugar niya, nasabay yung screening sa sinehan dito. Isa lang yung mall na may sine na malapit sa kanila, kaya mas napadali yung trabaho ko. Ang dami-dami namang mall dito sa Metro Manila na kaya kong puntahan. Kaso, konting SM lang yung kumuha ng Chainsaw Man. Kung tama pagkaatanda ko, Mega Mall lang, SM North, saka MOA. Tapos wala pang tugma sa oras ng sine nila, May. Pinanghinaan ako ng loob, kasi gusto ko talaga ituloy yung remote movie date na to. Hanggang may naalala ko. May isa pang mall na kumuha ng Chainsaw Man bukod sa SM. Itatago ko na lang yung pangalan kasi di ganun kagandahan yung sinehan nila. Kaya last resort ko talaga to. Pumunta ako sa website tapos sakto. Pares na pares yung screening times ng sine doon sa sine sa probinsya. Kaya nag-set kami ng date at dumating na rin yung araw na yun. September 25, Thursday. May bagyo sa kanila. Di ko alam kasi Metro Manila pabugso-bugso lang yung ulan. Saka di ko rin siya ma-chat kasi nag-e-exam siya buong araw. Kaya dumiretso na ako sa mall. Dala-dala tong pochita na plush. Medyo maaga ako dumating para sa date kasi syempre, ganun dapat. Nag-send na lang ako ng picture ng ticket tapos tumambay sa isang donut shop para magantay ng chat niya. 30 minutes bago yung screening. Lakas ng ulan dito. Hala, wag mo na pilitin, ibang araw na lang. Kaya yan, malapit lang yung mall dito, patila lang ako saglit. 15 minutes bago yung screening. Sugurin ko na! Uy, baliwag! 5 minutes bago yung screening. Ay, nasa mall na ako. Basang-basa medyas ko. Ba't kasi pinili mo po? Pwede naman tayo mag-postpone. Nabil mo na yung ticket eh, tsaka ayoko din magmukhang nagkukulang. Di ko alam kung kikiligin ba ako o magigilty ng oras na to. Una ka na, bibili lang ako ng snacks. Sagot ko na, send mo lang yung Gcash mo. Wag na, Sige na, napasugod ka sa bagyo para sa akin. di ko lang to ginagawa para sa'yo. Reward ko din to sa sarili ko. Di ko na pinilit, tas pumasok na ako sa sine. Bago mag-start yung movie, nag-chat siya. Barbecue flavor. Lamig ng pa ako, lol. Sa ginagawa mo niya, iniisipin ko may gusto ka sa akin. Siguro. Secret. Tapos nagsimula na yung movie. Usually pag ganito pinapatay ko yung phone ko. Pero ngayon nag-silent lang ako kasi baka mag-chat siya sa gitna. Pero unang scene pala nag-chat na siya agad. Oh shit, Denji footsteps in black and white. Di ko na kinwestiyon kung gagawin ba namin to buong oras. Naisip ko na lang, itong binayad kong 300 ay di para mapanood yung movie. Binayad ko yun para ma-experience sa manood ng sine kasama si Mai. At halos buong movie nagchat-chat kami. Buti na lang konti lang kami dun sa sinehan. Wala nang ulan. Natalo na kasi nila yung Typhoon Devil. Sasabihin ko nga. Marami pa ang kwento kasama si Mai, pero lagpas na sa kota ko tong video na to. Kaya sa susunod na lang kung gusto nyo pa. Pero didiretsuhin ko na sa dulo. Di din kami nagtagal ni Mai. Pinili niya mag-focus sa pag-aaral kasi medyo napapadami na rin yung kain ko sa oras niya. At tama lang din naman. Kailan lang natapos yung Dr. Stone? Tas lumabas na rin yung anime ng Smoking Behind the Supermarket with You. Nasabi namin papanoorin namin ang sabay. Kaya habang nagtatrabaho ako, naghugas ng plato, o kahit ano pa man, iniwan ko lang siya na-apply sa background na baka sakali, kahit papano, kahit magkalayo man, sabay pa rin namin ito pinapanood sa magkabilaang dulo ng bansa. Bali yun lang muna sa ngayon. Pinag-effortan ko lang ng sobra tong video kasi mahalaga para sa akin to. Babalik tayo sa usual na quality sa susunod na video. Madami pa ang kwento sa mga kababalagan namin ni Mai. Kung gusto nyo pa marinig, comment nyo lang. Maraming salamat din nga pala kay Emuhay sa pagboses kay Mai. So sobrang ganda ng pagboboses niya. Feeling ko si Mai talaga kausap ko minsan. The moral of the story, panoorin nyo yung Smoking Behind the Supermarket. Saka Mai, kung sakaling mapanood mo to balang araw, sana makamit mo lahat ng pangarap mo.